Ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay ginagamit bilang pang-ugnay sa dalawang salita, parirala, o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. Alam mo bang ang pangatnig ay napapangkat sa dalawa? Ang pangatnig ay maaaring mag-ugnay ng magkatimbang na unit. Pinag-uugnay sa pangkat na ito ang salita, parirala, at sugnay na magkatimbang o sugnay na parehong nakapag-iisa. Sa pangkat na ito, maaari pa ring mauri ang pangatnig bilang pamukod at paninsay o panalungat. Sa iyong palagay, ano ang pinagkaiba ng dalawang pangkat na ito? Ang pamukod ay ginagamit upang itangi o ihiwalay ang isa sa ilang bagay o kaisipan. Maaari tayong gumamit ng at, pati, saka, o, ni, at maging. Ang paninsay o panalungat naman ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipan na magkasalungat. Maaari tayong gumamit ng ngunit, subalit, datapwat, habang at bagamat. Ang pangatnig ay maaari ring mag-ugnay ng di magkatimbang na unit. Pinag-uugnay sa pangkat na ito ang mga sugnay na hindi magkatimbang o isang sugnay na nakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di nakapag-iisa. Ating talakayin ang bawat uri ng pangatnig sa pangkat na ito. Ang pananhi ay ginagamit upang maipahayag ang sanhi o dahilan ng pangyayari o naiisip o niloloob. Maaari tayong gumamit ng dahil, sapagkat, at palibhasa. Ang panubali naman ay ginagamit sa pagpapahayag ng kawalang katiyakan. Maaari tayong gumamit ng kung, at kapag, o pag. Ang panlinaw naman ay ginagamit upang magbigay kumpirmasyon o paglilinaw. Maaari tayong gumamit ng kaya, kung gayon, at sana. Ang pangungusap. Pansinin ang mga sumusunod na pahayag. Ihulog ninyo ang mga lambat sa lawa. Manghuli kayo ng mga isda. Magaganap po ang inyong kagustuhan. Ang mga pahayag na ito ay mga halimbawa ng pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Pangungusap ang tawag sa grupo o lipo ng mga salitang nagsasaad ng kompletong diwa. Masasabi itong may kompletong diwa kapag kakikitaan ito ng paksa at panaguri. Ano naman ang paksa at ang panaguri? Paksa ang tawag sa salita o lipo ng mga salitang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang panaguri naman ay salita o grupo ng mga salitang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa paksa. Ang panaguri ay maaaring nagsasabi kung ano ang ginagawa o ano ang nangyayari sa paksa. Ating balikan ang mga sumusunod na pahayag. Maaari mo bang matukoy ang paksa at ang panaguri sa bawat pahayag? Sa unang pahayag, ang paksang ginamit ay ang mga lambat sa lawa, samantalang ang panaguri naman ay ang ihulog ninyo. Sa pangalawang pahayag naman, ang paksang ginamit ay kayo, samantalang ang panaguri naman ay ang manghuli at ng mga isda. Sa pangatlong pahayag, ang paksang ginamit ay
ang inyong kagustuhan. Samantalang ang panaguri naman ay ang magaganap po. Ating subukang gawin ng maikling pagsasanay na ito. I-click ang susunod para sa panuto. Panuto. I-click ang like kung ang pahayag sa bawat bilang ay pangungusap at dislike naman kapag hindi. Paborito niyang kainin ang hinog na bayabas. Ang kutsara sa mesa. Tumakbo ng mabilis. Masaya si Aling Sita sa pagdating ng kanyang anak. Nakitang masaya.